Hello mga friends. So welcome back to my channel. At ito na nga sa aking munting paraiso dito sa Ontario, Canada. So January 13, medyo nakarami talaga kami ng snow, guys. So tapos ko na yung i-shovel yung sa harap ng pinto namin. Pero yung daanan namin hindi ko na nakikita, kaya i-shovel ko muna. Mag-uumpisa ako dyan. Medyo mahaba-haba din yan. Kaya lang, guys, mabigat siya. Kasi may basa kasi yung snow niya. Hindi siya yung kuto na Kaya hindi kayanin ng balakang ko dyan. Kaya hintayin ko na lang yung asawa ko. Nag-snowblower siya. Padaanan lang yan ng snowblower. Pwede na yan. So babalik din ako sa loob niyan. Kasi sumasakit din yung ulo ko sa lamig. Kasi medyo nalamigan yata ako nung Friday. Kaya medyo masakit yung aking shoulder. Hindi kayang magbabad sa labas. Pero okay pa rin naman kasi maglalaro pa rin ako sa snow. Alam mo naman. Higa-higa muna tayo ng konti dyan. Laro-laro ng konti. Parang bata lang ba? Batang matanda. Hirap na hirap pa akong tumayo dyan. So yan na nga, guys. January 13 yan. Nakarami kami. At January 14, medyo nagkaroon din kami ng snow, pero 2 cm lang, so hindi na masama. So yung ginawa yan ng asawa ko kahapon. Yan. So yun ang driveway namin. Medyo malaki-laki siya. Yung snowblower ng asawa ko ginamit dyan. So yan ang car ko. So lilinisin ko lang siya ng konti, guys, para ready na ako bukas. Para hindi naman siya mag-ice paggabi, kasi mahirap kasing medyo matagal kasi siyang i-melt kung mag-ice siya. Kaya linisin ko lang yung harap kasi medyo mas maraming snow ang harap niyan sa car ko. So yan po ang car ko, guys. Hindi po yan brand new. So pero maganda ang makina nito. Kaya wala pong problema kung hindi brand new yung car nyo, basta gumagana pa naman. Kaysa naman bibili kayo ng bago na baon naman kayo sa utang. So dyan na lang tayo sa Kung may pangbili kayo, okay. Pero kung wala, wag nyong pilitin para pang forma lang. So binili namin yan cash lang kasi medyo okay naman yung packet namin noon. Pero medyo mabigat pa rin. Pero kaya naman. Kasi pag utang kasi, guys, nagpaplano kami noon na bumili ng bahay. Pag may utang ka, siyempre ang bahay maglo-loan ka rin, utang din. So para hindi maraming utang. Kasi yung mortgage kasi buwan-buwan kang magbayad, tapos may car pa. Nako, doble-doble na yung utang. So gano'n na lang. So yung bahay namin, guys, hindi po talaga siya malaki. So yung nabili kong property dito, medyo yung bahay maliit lang siya. Pero yung lupa medyo malaki-laki naman ng konti. Pero may pagka-slope area nga lang yung nabili namin, kaya yung iba hindi rin nagagamit. Pero yun lang ang nakayanan namin, kaya yun lang din. Diyan na lang tayo sa makakayanan. Pero kung naghanap ka ng
pangmayaman na bahay. Hindi talaga pwede yan. Kasi maliit lang po talaga yung bahay na nabili namin. So ang pagbili nga pala ng bahay dito nagdidepende sa sahod mo. Dahil sa hindi naman kalakihan yung sahod ko, ako lang ang pwedeng bumili ng property, hindi yung asawa ko kasi may mga problema siya sa tax dito sa government, kaya hindi siya pwedeng makabili ng property. So sa akin nakapangalan at sa akin lang yan kasi hindi siya pwede. So ang sahod ko lang ang pinagbe-base niyan. So yan lang talagang nabili ko sa aking sahod. Pero pwede naman kayong bumili ng malaki-laki kung marami kayong cash, kaya lang wala ako nun. So yan ang property naming nabili. Yung garage namin. Yung garage namin nakasiparate siya sa bahay, kaya ganun talaga. So yan ang car ng asawa ko. Medyo luma-luma na rin yan. So yung banda doon is river na yan. Kaya pag wala kaming ulam, pwede kaming bumaba dyan mamingwit. So yan ang bahay ko. Bahay namin. Hindi siya kalakihan guys. Pero komportable namang tirahan. So yun ang entrance namin doon sa kabila. Kaya lang, mas magandang i-entrance dito sa malapit sa kusina. So hanggang doon yan sa taas. So yun lang po. Bye-bye.